Honor, hindi po. Humihingi lang din po ako ng tulong sa kanila at saka syempre po, talagang may mga utang po talaga sila. Pero Yun na nga yun. hindi po ako hindi po sabi ng extortion to po, hindi po. Refund, humingi ka ng reimbursement kasi nga hindi natuloy yung project kasi nagkagulo-gulo. Paano nagkautang yung congressman? Nag-advance ang kontraktor. Kaya nga, pero congressman yun. Hindi ko alam yun. Ito na lang Hindi ko siguro alam. kay Ginoong Alcantara, engineer. Nabanggit ka rin ilang ulit na ikaw ang taga-bigay ng porsyento na sa affidavit ni Mr. Bernardo, ni Engineer Bernardo. Do you confirm itong statement ni Engineer Bernardo? Yes, Your Honor. So, pinapatotoo mo yung lahat, no? Nabasa mo ba yung... Hindi po. Your Honor, explain ko lang po, no? Yes, go ahead. Ako lang po yung kausap ni boss, pero hindi ko po kilala ko yung sino yung mga kausap niya. Yes, pero ikaw ang kasi maraming beses nag-deliver, Yes po, Your Honor. etc. upon the instructions. Yes po, Your Honor. So okay. So pinapatotoo mo yung mga deliveries ng 15% kay Ginoong Bonoan. Tama po ba 'yon? Nakalagay dito sa testimonya na Sir, gaya po ng bilanggit ko, nagdi-deliver po ako nung instructions ni Yusek Bernardo sa akin, pero hindi ko po alam yung detalye kung kanino niya po i-deliver. dinideliver mo kay Yusek. Yes po, Your Wala Honor. kang diniliver kay ni Mr. Wala po, Your Honor. Sorry Yes. po, nakalimutan ko po magpaalam sa kay PG. Sorry po, nakasagot ko na. Okay lang, Sensya na okay po. lang. Sige na, hindi na ako magtatanong Hindi po. hanggat magpaalam ka muna. Hindi po, okay na po. Okay. Yun lang po, sir. I admit, ako po yung nagdadala, pero hindi po ako yung Okay. personal na Saan galing yun? Saan galing yung mga perang di pinadadala? Sa mga kontraktor, tama? Yes, Your Honor. So hindi ito public works money? Hindi. Hindi po. Hindi po. Private. Yes po. Kasi wala pa yung sinasabi ni ni Engineer Bernardo, ito yung nasa GAB pa lang o nasa NEP pa lang may 25% na, tama? O 10%, Yes, Your Honor. tama? So hindi pondo ng DPWH. No po, Your Honor. Kinukuha ng DPWH sa mga kontraktor. Tama? Yes, Your Honor. Kasi ang mga kontraktor, yan ang kumbaga paraan para matiyak na makuha nila yung proyekto. Di ba? Yes, Your Honor. So, okay. So, paano yun? Marami dun sa mga proyekto hindi napatupad dahil nagkabukuhan na. Yun po yung risk nila, sir. Risk po Okay. nila. Kung di po natuloy, hindi naman po namin Hindi ba kayo hinahabol nitong mga kontraktor? hindi naman po, Your Honor. Ha? Hindi po. O hindi pa? Hindi pa po siguro. Pero billion din siguro. Daang milyon at least. Itong mga in advance na hindi natuloy yung proyekto. Tama? I mean, base sa yung experience. Hindi ko lang po ma-sure, Your Honor, kung meron po mga gano'n na... Engineer Bernardo, tama po ba? Aabot siguro ng daang milyon o hanggang bilyon ang mga nag-advance. Pero hindi, dahil nga dito sa nangyaring flood control scam, hindi makukuha yung proyekto. Tama? Mr. Chair, hindi ko po masyadong detalyado yun kung halimbawa po yung hindi natuloy, maghahabol dahil most of the times po hindi ko naman po kausap ang contractors dito. While there may be sometimes na proyekto naman na dahil po nagkagulo, hindi na po nakolekta sa kanila. Meron po Sir ganun. Gigo? Yes, please, go ahead. Kaya nga may balita si Carlo Discaya, naniningil sa mga congressmen kasi nag-advance At naipit. Kasi pumutok tong flood control, nakapag-advance, nagte-text siya sa mga congressmen, naniningil. Tama ba yan, Carly? Your Honor, hindi po. Humihingi lang din po ako ng tulong sa kanila at saka syempre po, talagang may mga utang po talaga sila. Pero Yun na nga yun. hindi po ako hindi po sabi ng extortion to po, hindi po. Refund, humingi ka ng reimbursement kasi nga hindi natuloy yung project kasi nagkagulo-gulo. Paano nagkautang yung congressman? Nag-advance ang kontraktor. Kaya nga, pero congressman yun. Hindi ko na alam yun. Hindi ko na alam. Thank you. So binabanggit ninyo, dahil contractor siya eh. So inaamin niya na may mga kausap talaga. Anyway, inamin naman talaga niya na may kausap siyang mga congressman na yun na nga, na naniningil. Anyway, Mr. Chair, may I interject? yes, please go ahead. Let me just ask D. Alcantara. Nabanggit po kayo sa statement ni Yusek Bernardo na kayo po are you telling us now na wala ho kayong rekta na communication kay dating Yusek Trigive at saka kay Mr. Ngo? Saan ho niyo dinideliver yung pera na para sa kanila intended? Kay Yusek Bernardo lang po. Pero never kayong nag-encounter ni Trigive at saka ni Mr. Ngo? Hindi po.
Di po, sir. Kaya nga, matanong ko lang, saan ho galing yung binibigay nyo kay Yusek Bernardo para allegedly bigay dito sa dalawa? Sa contractor nga po. Sa kontraktor. Yes po. So, so hindi ikaw mismo ang nag-aabot sa dalawang Ay, yan. hindi po, Your Honor. Hindi po. Pero kilala mo sila. Si Yusek. Yusek Olaybar po, kilala ko po siya dahil yung DepEd inspection po ni Pangulo. Aha. What about Nakita si po kami. Mr. Ngo? Hindi ko po kilala, Your Honor. So nanatol sir ha, kasi base dun sa statement, hindi direkta na inaabot ninyo ang pera dun kay Mr. Olaybar at kay Mr. Ngo. Yes, Your Honor. So dumadaan kay Yusek Bernardo. Yes, Your Honor. Ayun. And then galing po ito sa contractor. Ilang contractors po ito? Are we talking? Depende po, sir, sa bubaba pong listing. May listing naman po kaming sinasabit. Kabawa po, kung ang listing ay 2 po, depende po sa contractor kung sino yung kayang mag-risk. Kasi pera po nila i-advance. Hindi mo na inaalam para kanino yung i-deliver mo kay former Yusek. Hindi na po, Your Honor. Ayun. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator Pangilinan. Mr. Bernardo, ano naman ang masasabi niyo dun sa naging testimony rin ni Mr. Ngu denying what you alleged? Mr. Chair, uulitin ko po, nakalagay po sa affidavit kito at tatayuan ko po ito. At ako po ay permis doon sa aking affidavit na nangyari po ang lahat ng dineklara ko dito. Okay. I have no further questions. On that point, Mr. Chairman, if you don't mind. Well, the public are listening. We have two resource persons who are saying that Yusek Bernardo is lying. But Yusek Bernardo is a state witness now because he has already been evaluated and included in the witness protection program. Is that right? That is correct, Mr. Chair. All right. And just one point on the substandard that you mentioned earlier, Senator Pangilinan, Mr. Chairman. Itong mga, madaling makita nyo yung ghost. This is addressed to the DPWH. Kita na eh. So madaling ayusin, madaling kasuhan. Okay. Ang sinasabi ninyo ngayon, medyo natatagalan kayo sa substandard. Di ba? Pagka ganon, kailangan pang patunayan eh. Meron pang ano yan, yung quality nung project, ano? So in the meantime, I suggest that what you do is that you either ask the pickup or if you can do it, automatically suspend, blacklist or ban the contractors of those projects, of those substandard projects. Automatic, ganun po kagad siguro. Dahil matatagal na kayo sa investigation pag substandard, sabi nyo nga, hindi po ba? Yes, Mr. Chair, no, once po makita namin or ma-prove po namin agad na substandard yung project, we will already take all the actions available to us, all the remedies available to us, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chair, can I just also correct my earlier statement dun po sa number of ghost projects? No? Ang pending po na nasampahan na namin ng kaso R4, and then we will await po yung ICI validation on the remaining. Thank you, Mr. Chair. Saan yung apat? Sorry. All in Bulacan po.